So hi mga Partsgaw, good morning. So welcome back sa aking channel Partsgaw Vlog. So kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag mo sana kalimutang mag-subscribe or mag-share man lang or i-like mo yung aking video mga Partsgaw. So to this video nga pala ay pag-usapan natin yung SSS Calamity Loan para meron kang kaalaman kung anong gagawin mo mga Partsgaw. Tapos siyempre, ngayon lang pala tayo nakapag-upload dahil meron nga tayong trabaho. So sure mga 2 weeks na tayo hindi nakapag-upload kasi mas priority kasi natin yung trabaho mga Partsgaw kasi alam nyo na, doon tayo kumikita at tayo kumukuha ng pang-araw-araw natin. So yan, first yung gagawin pagka kayo ay mag-apply. So once na nag-apply kayo sa online, tapos ang lumabas ay ito, change your address. Tapos ikaw naman ay sakop naman sa lugar na nagkaroon talaga ng calamity ng Bagyong Igay. So, ang gagawin mo mga Partsgaw, pupunta ka sa nearest branch ng SSS, hihingi ka ng E4 form at mag-fill up ka ron. Kasi kailangan mo talagang ma-change address mo mga Partsgaw. So, kung gusto mong makapag-avail or makapag-apply dyan. Pangalawa, ang kailangan mong dalhin ay one valid ID ng government. So, kailangan mong mayroon ka ganun. Kasi pag wala ka ring valid ID, so hindi ka asikasuhin doon mga Partsgaw. Tapos, pangalawa, kailangan yung ID mo na SSS ay alam mo kung ano yung dulo ng number mo. Kasi doon magbabase kung ikaw ba ay pwede sa araw na ganito. No, meron kasi silang tinatawag na bracket. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. So, hindi ibig sabihin ay pupunta ka dahil kagustuhan mo. So, hindi yun mga Partsgaw. Ginawa nila to pagdating sa Monday, 1 and 2, Tuesday, 3 and 4, Wednesday, 5 and 6, Thursday, 7 and 8, Friday, 9 and 0. So tandaan nyo yung number na yun mga Partsgaw. Alam nyo kung bakit ginawa nila yon? Kasi para hindi kayo doon nagpila, nagsiksikan, nagunahan, at magulo tingnan. So ginawa nila yan para mabilis ang kanilang pag-process sa iyo mga Partsgaw. Pangatlo, nag-file ka ulit sa online. Okay ka na, nag-file ka ulit sa online. Pero may nakalagay pa rin na existing balance sa calamity mo nung nakaraan pa. Pero bayad ka na. So ang gagawin mo, pupunta ka ulit sa SSS at ipa-update mo siya mga Partsgaw. Tatanggalin mo yon, ipapatanggal mo na okay ka na at wala ka ng utang pang binabayaran sa nila. Nag-file ka ulit. Tapos nag-send na sa'yo sa SSS na okay na, mag-certified na lang yung agency mo or employer mo. Pero, hindi mo alam na hindi nila nabasa yun mga Partsgaw ng 1 week. So, ibig sabihin nun, walang silbi yung pag-apply mo. Maka-cancel yun mga Partsgaw. So, ang inyong gagawin ay tumawag agad kayo. Huwag na kayong mahiya mga Partsgaw. Tumawag na kayo sa agency nyo, sa employer no, sabihin nyo na nag-file na po kayo at pasuyo naman po, pa-certified para naman ay mapabilis. Hindi magtagal yan mga Partsgaw kasi 5 days lang ang pinakaano niya, expiration no, pagka once na nakapag-apply ka na sa disbursement bank. So yun mga Partsgaw. Tapos lang lalo na sa mga first timer pa lang na mag-apply. So kadalasan sinasabi nila, na-reject po kami. Mayroon daw sa ID, ganyan. So, kailangan daw namin i-update sa HR, ganyan, ganyan. So, yun. Kung ano yung sinasabi, susundin nyo yun mga Partsgaw. Huwag nyo baliwalain kasi ibig sabihin nun, kailangan nyo munang ma-update kayo dun sa mismong employer nyo, sa agency nyo na mag-apply ka talaga. No? Ganun po yun mga Partsgaw. So, pag ikay na-reject, hindi ibig sabihin na hindi ka pwede. Hindi ka makapag-apply. So, lalo sa mga first time. Sa mga nakapag-apply na, so na-reject ka, ibig sabihin, hindi ka sakop talaga doon sa address ng Bagyong Igay. So, wala ka nang magawa doon mga Partsgaw. So, yun lang po. No? Yun lang po yung update ko sa inyo mga Partsgaw. At sana ay may nagustuhan nyo itong video na to. At sana ay lagi kayong nasa magandang kalagayan ngayon mga Partsgaw pagkatapos ng mga bagyo. So, yan, meron na naman, di ba? Parating naman daw mga Partsgaw.
Hanggang dito na lang po at maraming salamat. Bye-bye!